Unang-una po sa lahat, meron bang mga nakalinya na aktibidad na isasagawa ang Workers for People's Liberation? Kasabay po ng pag-unita natin ng Labor Day, bukas po May 1. Opo, actually ang aming sasagawang aksyon ay spread, mas more on community, sa mga community, pero mayroon din sa mga sentrong bayan katulad dito sa NCR, sa Parañaque, sa Manila, sa Camanaba, sa Quezon City. Mayroon din kami sa Mindiola. Pero yung sa Mindiola, hindi namin madadala lahat kaya nga ginawa namin nakakalat sa buo. Mayroon din kami sa Central Luzon, Bulacan, 2 points. Tapos sa Pampanga, sa Angeles, yung buong Central Luzon naman yon, yung workers doon, yung WPL, magaganap yun sa Angeles. Tapos sa Subic, mayroon din kami dong action. Sa Cavite City, mayroon din kaming sasagawang action doon, at saka sa Cebu City. So, yun yung aming mga activity bukas. Halos sabay-sabay yan sa pagitan ng 7:30 to 10 a.m. Yun yung aming mga isasagawang pagkilos. Mainly, nakatutok ito doon sa mataas na cost of living, resulta ng oil crisis, at siyempre bago pa yung oil crisis, nandyan na talaga yung mataas na cost of living na idinadaing ng mga manggagawa at hindi lang ng mga manggagawa, ng buong mga mamamayan. So yun ang aming tema, Siyempre alam naman natin kung sinong mainly o main culprit nitong nangyayaring ito. Na-trigger kasi talaga ito ng gera sa Iran, gera ng US sa Iran, na ngayon ay walang makadaan doon na makakuha ng langis. Alam naman natin ito ang pinag-uumpisahan ng malaking bahagi ng mga sinusuplayan ng langis, 20% of the more than 20% of the oil supply, lalo na dito sa Asia, ay galing sa Middle East. So yan po ang aming tutumbukin. Pangalawa, yung problema ng may programa nga yung gobyerno under dito sa UPLIP, at nasa ilalim na ito ng ang main objective ay ma-stabilize yung presyo ng enerhiya at saka pagkain, at iba pang may batayang supply ng na kailangan ng ating mamamayan. Kaya lang, ang tingin namin dito parang pamahit lang Hindi ito talaga magre-resolve dahil nasa kanya na yung kapangyarihan, pero hindi pa niya ginagawa, Yung RA 123 something, 33 yata yan. Hindi ko ma-recall ang eksaktong Pero ito yung nagbibigay ng kapangyarihan kay Presidente Marcos na tanggalin yung EBAT, yung excise tax sa enerhiya, So hindi lang ito nakapatungkol sa oil, mga produkto ng langis, kundi kahit sa kuryente o serbisyo ng kuryente, ay ito ay tinutumbok ng kanyang kapangyarihan. Liban doon yung mga iba pang nilalaman nito, yung pagbibigay ng suporta doon sa mga basic sector, lalo na doon sa agriculture na tagagawa ng pagkain, at saka yung mga mangingisda natin. So, ang tingin ko, ang tingin namin dito, parang hindi naman talaga seryosong gamitin para maibsan, Kasi pagka yun ang ating tinumbok, lahat yun may relief. Hindi na iisa-isahin yung mga sektor. Kaya lang, hindi pa yun ginagawa. Limited ang kanyang tinanggalan ng EBAT at saka excise tax, limited to anong tawag dito sa kalan, yung mga panggatong sa bahay at saka yung kerosene, hindi yung lahat ng produkto ng langis.